Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mga kababayan, mas lalo pang nag-intensify si Bagyong Ramil na patuloy nating binabantayan at isa na itong tropical storm at inaasang mas lalo pa itong lalakas bago tumama sa kalupaan sa mga susunod na oras. May biglang pagbabago sa galaw nito at lumiko ng konti ang direksyon kumpara sa mga nakaraang track natin. Alamin natin ang mga pinakabagong update dito at ang mga lugar na unang dadaanan ng bagyo. Ayon sa pinakabagong datos ng Pag-asa, ang sentro ni Tropical Storm Ramil ay may layo na lamang na 35 km sa timog silangan ng Sorsogon. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na 75 km per hour malapit sa sentro at may bugso ng hangin hanggang 95 km per hour. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Ang lawak ng malalakas na hangin ni Bagyong Ramil ay umaabot sa layong hanggang 480 km mula sa sentro nito, kaya't asahan sa maraming lugar ang masungit na panahon kahit hindi direktang tatamaan ng mata ng bagyo. Dahil dito nakataas na ngayon ang tropical cyclone wind signal sa maraming lugar sa Luzon at Visayas. Nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang mga lalawigan ng Camarines Norte, Catanduanes, hilagang bahagi ng Camarines Sur, Pulilio Islands, hilagang bahagi ng Aurora at ilang bahagi ng Northern Samar. Sa mga lugar na ito, asahan ng gale force winds o malalakas na hanging may lakas na 65 hanggang 90 km per hour sa loob ng 24 oras na maaaring magdulot ng pinsala sa mga kabahayan, linya ng kuryente at mga nakatirik na instruktura. Samantala, nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang mga sumusunod na lugar sa Cagayan, Isabela, Babuyan Islands, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, ang nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, silangang bahagi ng Bulacan, maging ang silangang bahagi ng Tarlac, silangang bahagi ng Pampanga, northern at eastern portion ng Quezon, nalalabing bahagi ng Camarines Sur at mga nalalabing bahagi ng Albay, Sorsogon at sa may Burias Island. Sa Visayas, nasa ilalim din na signal number 1 ng mga lugar sa Northern Samar at sa may hilagang bahagi ng Eastern Samar. Sa mga lugar na ito, mararanasan ang strong winds na may lakas na 40 hanggang 65 km per hour. Maaari pa ring magdulot ito ng minor to moderate na impact sa buhay at ari-arian. Ayon naman sa latest update natin sa galaw at direksyon ni Bagyong Ramil, halos hindi na gumagalaw si Ramil habang nananatili sa katubigan sa silangan ng Northern Samar. Sa mga susunod na oras, inaasahan itong dahan-dahang kikilos pakanluran, hilagang kanluran o bahagyang pahilaga patungo sa direksyon ng Bicol Region. Ayon sa datos, posibleng tumama na sa kalupaan ng Catanduanes ngayong gabi at magtutuloy sa direksyon pa Camarines Sur mamayang madaling araw, October 19. Gayunpaman mga kababayan, kung bahagyang lilihis patimog ang galaw nito, posible ring tumama ang sentro ni Ramil sa Albay o Sorsogon ngayong gabi. Pagkatapos nito, magpapatuloy ang bagyo sa direksyong Pakanluran, hilagang Kanluran, tatawid sa kalupaan o baybayin ng Bicol Region ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. At inaasahan itong dadaan malapit o sa mismong Pulilio Islands bago ito maglandfall sa Aurora Province sa pagitan ng umaga hanggang hapon ng October 19. May posibilidad din ayon sa forecast confidence cones ng Pag-asa na maiba ang landfall point nito patungo sa hilagang Quezon o timog ng Isabela, depende sa magiging aktwal na kilos ni Ramil. Pagkatapos tumama sa Aurora, tatawirin nito ang mabundok na bahagi ng Northern Luzon at inaasang lalabas sa kanlurang baybayin malapit sa Pangasinan o La Union pagsapit ng linggo ng gabi. Kung magpapatuloy ang track na ito, si Ramil ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes ng umaga, October 20. Dahil sa malapit na lokasyon nito sa dagat at kawalan ng malalaking bundok sa Bicol Region, posible muling lumakas si Ramil bago tuluyang tumama sa Aurora sa loob ng susunod na 24 oras. At habang tatawid sa mabundok na Northern Luzon, bahagyang hihina ito dahil sa epekto ng lupain. Ngunit paglabas nito sa West Philippine Sea, mga kababayan, malaki ang posibilidad na muling lumakas si Ramil habang kumikilos ito palayo sa bansa.
Ayon naman sa pinaka-latest na heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa ngayong araw dahil kay Bagyong Ramil, inaasahan ng malalakas hanggang matitinding pag-ulan sa mga lalawigan ng Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar na posibleng umabot mula 100 hanggang 200 mm ng ulan. Samantala, katamtaman hanggang malakas na ulan naman na umaabot sa 50 hanggang 100 mm ang mararanasan sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, Masbate, Cebu, maging ang Bohol, Aklan, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Surigao del Norte at sa may Dinagat Islands. Pagdating naman ng bukas ng tanghali hanggang Lunes, October 20, inaasahan pa rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales kung saan maaaring umabot ng 50 hanggang 100 mm na mga pag-ulan. Paalala sa ating mga kababayan na mas mataas pa ang posibleng dami ng ulan sa mga bulubundukin at mataas na lugar, kaya may seryosong panganib ito ng flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na matagal nang naapektuhan ng pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Ayon naman sa lagay ng kondisyon ng hangin at karagatan dulot ng malalakas na hanging dala ni Bagyong Ramil, sa mga baybayin dagat ng Isabela, inaasahan ang taas ng alon na aabot hanggang 5 metro, habang sa Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camarines Sur at sa Ilaga at silangang baybayin ng Catanduanes, posibleng umabot sa 4.5 meters ang taas ng mga alon. Dahil dito mga kababayan, lubhang mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat, maliit man o malaki, kaya pinapayuhan natin ang lahat ng ating mga mangingisda na manatili muna sa pantalan o magtago sa ligtas na daungan hanggang sa humupa ang malalakas na alon at hangin. Samantala sa silangang bahagi ng mainland Cagayan at sa hilagang baybayin ng Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Babuyan Islands, silagang bahagi ng Quezon, Albay, Sorsogon, Polillo Islands at Northern Samar, aabot naman sa 4 na metro ang taas ng mga alon, gayon din sa Batanes at iba pang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands. Dahil dito ang malalakas na hangin at malalaking alon ay maaaring magdulot ng disgrasya, pagkasira ng sasakyan o pagkawala ng direksyon sa dagat. Kaya't pinag-iingat natin ang lahat ng ating mga kababayan at ipagpaliban muna ang anumang paglalayag kung hindi kinakailangan at makinig sa mga abiso mula sa Pag-asa. Kaya mga kababayan, sa mga lugar na maaaring direktang maapektuhan, lalo na sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Northern Samar, maghanda na po laban sa malalakas na ulan, pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. Sa mga residente sa coastal at low-lying areas ay pinapayuhang maging alerto sa mga storm surge at pagtaas ng tubig dagat. Mga kababayan, sa gitna ng patuloy na masamang panahon na dulot ni Bagyong Ramil, paalala po sa lahat, ang kaligtasan ay dapat unahin higit sa lahat. Sa mga nakatira sa mababang lugar at malapit sa gilid ng bundok, maging alerto po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kapag nakatanggap ng abiso ng preventive evacuation, sumunod agad sa inyong lokal na opisyal at huwag nang mag-atubili pang bumalik sa bahay. Para naman sa mga motorista, maging maingat sa pagmamaneho lalo na kung madulas ang kalsada o mababa ang visibility dahil sa ulan. Iwasang tumawid sa mga bahaying kalsada kahit pa mababaw ito sa tingin dahil maaaring malakas ang agos sa ilalim. Sa mga tahanan, siguraduhing nakasara at matibay ang mga bintana, pinto at bubong at i-unplug ang mga hindi kailangang appliances upang maiwasan ang sunog o kuryente. Maganda rin ang emergency kit, may lamang pagkain, tubig, flashlight, baterya, first aid kit at mahalagang dokumento at manatiling nakatutok sa mga opisyal na ulat ng Pag-asa. Tandaan mga kababayan, ang maagang paghahanda ang pinakamabisang sandata laban sa sakuna. At para sa susunod na pinakabagong weather updates, manatiling nakamonitor dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag kalimutang i-share ang video na ito upang mas marami pa ang mga kababayan natin ang maging handa sa lagay ng ating panahon at para sa kaligtasan ng bawat isa. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa.
Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat ngayong nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.